Kasama, magkakaroon ng tinatawag na integration of result o produkto ng mga pagtatanim. Tama po ba? Tama po, Karod. Tama. Ayun. So, pag umani naman na Orly, meron ka namang yung grupo niyang piston, meron namang maitutulong para mabenta naman yung kanilang maayos na anim palay? Ano po, lalo na po ngayon sa patient po, ito po isa sa advocacy po natin na tinutulungan po natin mag-asaka na hindi sila mabarat yung kanilang mga inani na palay. At ito naman ay maigiling sa mga rice mill at maibenta natin sa ating mga retailers, lalo na ngayon. Ang Greco na yan dito naman lagi since 1980 hanggang sa kasalukuyan. Tuloy-tuloy kami yung aming social responsibility na makatulong sa ating mga kababayan. Ayun. So sa mga ganitong oportunidad at pagkakataon, Sir Joseph, paano ang pagsapi sa grupo ninyo upang makibahagi ang mga nakikinig nating mga magsasaka? Sa mga kasama nating magsasaka, simple lang po ang pagsali. Una-una po ay pagkausap na namin ang official ng inyong mga kooperatiba o asosasyon, magpapatala lang po kayo. Pag ilalahad lang po ninyo yung naisin ninyong sumali doon sa cluster, meron po tayong kasunduan at yun lang po. At wala nang maraming requirements, no? So basta ilahad nyo lang. Nabanggit nyo, Sir Joseph, kanina, bukod sa pagsali dyan, meron din ba kayong financing o nagpapautang sa mga magsasakang walang puhunan? Meron po. Meron po kami mga financing partner. Ano po? Katunayan po, kami po ay tinatawag na anchor firm ng Land Bank of the Philippines. So, pwede po namin silang iugnay doon. Meron din po kaming kaugnay na credit cooperative. Ano po? Pwede na namin i-anchor doon yung mga sasaling programa. Ang problema kasi ng mga magsasaka natin, na karamihan kasi sa mga yan, na kulang sa kaalaman sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno. So, sa ganitong sistema, Sir Joseph, Sir Orly, kayong grupo nyo na nakikipag-ugnayan para matulungan sila sa financing? Tama po. Karon. Orly, paano yan? Lalo na sa grupo po ninyo. Halimbawa, gusto magtayo ng tindahan ng mga bigas sa iba't ibang lugar. Siyempre po, nandiyan po kami. Tutulong po sa ating mga kababayan na gusto maghanap buhay sa bigas. Sa kasalukuyan nga po, meron din po tayo yung gold mine farm to market. Yung maanihin halimbawa ng ating mga Yamado seeds. Pwede pong ibenta po na ating mga retailers po yan sa kanilang mga tindahan po. At pwede rin naman po sila mag-franchise ngayon po dahil sa amin po sa gold mine farm to market para po tutuloy po ang sistema po sa bigas. Ayun. Sir Joseph, papakibanggit nyo nga muli ano at paano makakatulong ang grupo ninyo sa mga magsasaka ng palay ngayon? Sa mga kapwa natin magsasaka, ano po, para po kami makapaghatid ng tulong sa inyo, inaanyayahan po namin kayo na makilahok doon sa aming mga cluster farming, ano po. At katunayan po, at sasamantalahin ko na, at papaanyayahan ko po kayo. Meron po kaming naka-schedule na Harvest Festival sa March 28 sa Tondod, Nueva Ecija. Harvest Festival. Doon. Anong ibig sabihin po nitong Harvest Festival na gaganawin ninyo para mas marami ang dumalo? Opo, itong Harvest Festival na ito po, dito po ay mawiwitness ninyo, matutunghayan ninyo. Ang aming Yamado, hybrid. Tawag na cluster farming. Ayun. So, balikan ko muna muli si Ka-Orly. Ka-Orly, ito may nagtetext sa akin. Ka-Orly, kumusta na nga po ngayon ang presyo ng imported rice? Magkano nabebenta at iba pang klase ng bigas? Sa ngayon, meron tayong mga binibentang 48 pesos na imported na bigas. Ito ay magandang klase, quality po. 48 yung imported na, dati sabi mo, umangat na ng 53 hanggang 55 pesos per kilo.
ngayon ay may mabibili ng 48 pesos na mga imported. Yes, tama po kayo. May mga ganito na po tayo ngayon binibenta. Ito nga po yung sinasabi po namin sa bahagi naman po ng Graycon. Talagang binibenta po natin ang reasonable ng presyo po yung ating bigas. Nang sa baba, talagang makinabang. Lalo-lalo mula sa DSND Radio Vida at Joan Oranio, MDPC, Ugnayan. Sinasabi na magbenta po ng tama at maayos na kita at hindi natin matulungan. Pagkakata ko nito, at kawawa naman yung ating mga kababayan kung makakabili sila na sobrang mahal na bigas. At kaya naman itong ibenta sa 48 pesos. Kaori, itong pagpasok ng buwan na ito ng Marso, itong buwan na ito ng Marso, Abril, ibig sabihin ba nito medyo makakahupa na tayo sa kakulangan ng supply ng palay dahil panahon na ng taga-init? Yan po yung inaasahan namin. Kagaya po na banggit niya po ni Ka Joseph, sila po yung mag-harvest ngayon at maganda po yung kanilang yield, yung kanilang pag-aani. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na madagdagan po yung supply na sa ganun unti-unti po lalong bumaba ang presyo po sa merkado. Kasi po sa kasalukuyan, mas mataas po ang presyo po ng lokal natin na bigas kaysa po doon sa imported. So kung magiging masagana po ang ating ani, kagaya na binabanggit po ng ating kasama, ang kanilang yield ay nasa 10 tons na per hectare. Ang laking tulong po yan sa ating mga kababayan po. Ayun. So, Ka-Orly, nakaka-apekto ba ang digmaang itong nagaganap ngayon ay sa indirect effect sa supply ng bigas at sa pagtaas ng presyo ng bigas? Siyempre po, una-una po sa Middle East, apektado po dyan yung mga nagbebenta po, kagaya po ng Pakistan, India, papunta po ng bibiyahe dito sa Southeast Asia. At siyempre po, napangunahin yung crudo, yung diesel, na ginagamit po ng barko na kinakargahan po ng mga bigas. Yan po yung isang number 1 po na maapektuhan, yung logistic cost, yung pamasahe o yung ocean freight. Pangalawa po siyempre dito po, pagdating sa pantalan po natin at nailabas na po sa Bureau of Customs, panibago po yan na additional po natin sa tracking. At mula naman po sa warehouse na mga imported po natin, papunta po sa ating mga retailers, panibago po yan. Meron din naman po sa pagsasaka, gumagamit po tayo ng harvester, gumagamit po tayo ng diesel sa pag-ani. At mula po dyan, dadali naman po yan sa mga rice millers, sa mga mamimili po ng palay, bibilingin po nila yan, another cost po yan, at mula dyan, dadali naman po sa ating mga retailers, so another cost po ito. So ito po yung factors na makaka-apekto po sa atin, sa bahagi po ng logistic cost po natin. Ayun. So, ano po ang panawagan nyo ngayon at mensahe sa mga rice retailers para makatulong sa ating mga kababayang nagdaraho? Ito po yung panahon na tayo magsama-sama, magtulungan. Huwag natin isipin na tayo makapagtaas ng presyo o maging bahagi ng kasamantala. Ito po yung dapat natin na maintindihan ngayon, lalong-lalo na ngayon, meron po tayong kinakaharap na sitwasyon. So yung andyan naman po ang ating DA, andyan po ang ating private sector, andyan po ang PRISM, andyan po ang Graycon, andyan mga kababayan po natin. Sigurado po pag nagsama-sama po tayo, magiging maganda at maayos po yung ating Sworn entities sa Municipal Sanitary AA Slaughterhouse ng Dabacan na nagsilbing off-campus facilities ng assessment center. Dumalo sa aktibidad ang mga industry workers mula sa Matutong Meat Packing Corporation at Municipal Slaughterhouse ng Tupi bilang bahagi ng programang nagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa mula sa loob at labas ng munisipyo na makakuha ng skills certification. Kabuang 10 trainees ang sumailalim sa assessment kung saan 8 ang matagumpay na nakapasa. Pinanasiwaan ang pagsusuri ng TESDA South Cotabato sa pangunguna ni Rene Merosa at PMO Head Roel Vistura bilang TESDA Transparency Officer. Layunin ng pagsusuri na ma-assess ang kaalaman at kasanayan ng mga manggagawa ayon sa national standards at mabigyan sila ng pagkakataon na makakuha ng national certification na makakatulong
instruksyon para sa atin. Sapagat yan lang naman po magiging sagot. Kamukha ng Mula sa pagtaas ng mga presyo Radyo ng Bida mga at kailangan Happy sa FM, magsasaka. Kuya Nadal, ako Ang sa sagot lang po ay Pinatatra sa pataasin lang natin ang NBC presyo. Ugnayan. So, kailangan po At yan ang tayong kalupunan ng magkaisa, mga balita no? mula sa himpilan ng NBBC Coronadal. Ito si John Sonata para sa NBBC Ugnayan. Makatutulong sa pamahalaan. Ating unahin ang report ng ating kasama mula sa may Yan po ay naka-align doon sa programa ng Masagana, Rice Development, Rice Industry Development Program ng ating pamahalaan. Ano po? Kami po sa Tao Foods, kami po ay kasapi din ng tinatawag na Rice Board. Nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Agriculture upang yung aming po mga programa ay maging align doon sa kanilang programa din patungkol sa ating mga magsasaka. So, ayun po. At para po tayong makapag-ugnayan, ano po, ay inaanyayahan ko po kayo sa March 28, ano po, sa Tundod, San Jose, Nueva Ecija. Meron po kaming Harvest Festival doon. Doon po ilalahad namin ng detalyado kung paano kayong pwedeng sumali sa cluster namin, no? At tuturuan din po namin kayo doon ng mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka para mapatas ang produksyon. At doon po, masisilayan ninyo kung paano po ang aming isang hybrid na katulad ng aming ayan po. Maraming salamat sa pamamahan na po. Mga hybrid seed sa pagsasaka para sa isang makabagong clustering, collaboration at integration sa larangan ng produksyon ng palay sa ating bansa. At si Ginong Orly Manuntag, ang spokesperson ng Grupong Recon, Grain Retailers Confederation of the Philippines at ng Grupong PRESIM, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Mahalaga po ang pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa Department of Agriculture at sa mga magsasaka upang tayo maging kauna-unahang taga-supply ng bigas sa buong daigdig. Gintong butil, nais ko pong bigyang pagkakataong muli ang napakahalagang araw na ito para sa ating big boss. Ang ating big boss na ngayon po'y nakahimlay sa kanyang kinaroroonan ngayon para sa kanyang bahagi ng pagduluksa ng Aliw Broadcasting Corporation. Tulad po ng binanggit ko kanina, nagluluksa po ngayon ang buong Aliw Broadcasting Corporation sa pagpanaw ng aming big boss na si Ginoong Dominic Edgar Cabangon. Pumanaw po siya sa edad na 61 taong gulang dahil sa isang mabigat na karamdaman. Ang aming pong pakikiramay sa buong pamilya at kabuuan ng Aliw Broadcasting Corporation mula sa aking pamilya, mula sa programang sa kabukiran at kabuhayan kasama ang buong pangkat kabukiran. Sadyang maiksi lamang ang buhay sa mundong ito. Si Boss Dominic Edgar Cabangon ay may tuturing na matibay na muog ng broadcast at Philippine media sa bansa dahil sa kanyang naging ampag sa malayang pamamahayag. Ang iyong mga alaala, lalo na ang iyong mga kabutihan ay patuloy naming aalalahanin sa aming mga puso. Ngayong araw na ito, nais kong ihandog sa ating tampok na gintong butil ang kanyang sinabi. A message from Boss Dominic Edgar Cabangon. A true real reminder, at the end of the day, it doesn't matter who is stronger, smarter, prettier or richer. The only thing that matters is whether you are happy or not. Think good, think God. Thank God. Have a safe, stress-free Saturday. God bless us all. Saan ka man naroroon ngayon, alam namin kasama ka na ng buong may kapal para sa buhay na walang kaligaligan at walang alalahanin.
ang aming dasal sa iyong patuloy na kapayapaan. Boss Dominic Edgar Cabangon sa ating Gintong Puthil. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Kasama sa nakalipas na 2 oras ng paglilingkod bayan. Siyempre po kasama natin ang pangkat at kabukiran at ang ating buong staff sa loob ng studio. Ako po ang inyong lingkod, si Rod Ison, na umaasang sa mga darating na araw ay patuloy na magiging mapayapa ang ating inang bayan at huwag madamay sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Maraming salamat po. O muli pong pagkakalooban ng muling may kapal, muli po tayong magsama-sama sa darating na Sabado. Ako po si Rod Ison sa kabukiran at kabuhayan. Karangalan kung kayo'y patuloy na mapaglingkuran. Magandang umaga po! Sa pagkababad sa Si Rod Ison at Pangkat Kabukiran. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Pagcor. On air, online, on ground. Tama ang balita. Tama ang paglilingkod. Saan ang bahagi ng panig ng mundo pinaglilingkod ng Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ng bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News. Laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Raging Brigada, Bangol Hipo, salamat sa walang ibigay sa amin. Asahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito ay ipagpatuloy ang paglilingkod sa lahat ng Pilipino. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Isyong lokal at mga pangunahing kaganapan sa bansa sa susunod na linggo. Maagang Bilang ng mga ibigay Pilipino walang trabaho nitong Enero, tumaas sa halos 3 milyon ayon sa PSA. Mayoriya ng mga Pilipino suportado ang paglusot o pagbasa ng anti-political dynasty bill ayon sa survey.
Balita sa Dagat Testol sa nangyaring landslide sa Ethiopia, umakyat na sa mahigit 70. Sa pampalakasan, Filipino gymnast Carl Andrew Yulo pasok sa finals ng floor exercise sa Gymnastics World Cup. Sa pangkalusugan, mga paraan upang maiwasan ng eye strain ating alamin. May Miss Universe Philippines 2019 Gazen Ganados sa Miss Grand International All-Stars, kumpirmado na. IZ Balita Nationwide. Ito ay Sabado, March 14, 2026. Ako po ang iyong tagapagbalita, Gilbert Ferdez. IZ Balita Nationwide. Ating mga nagbabagang balita, inaasahan o asahan na raw ang panibagong malaki ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo po yan. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, maaaring pumalo sa 19 pesos hanggang 22 pesos kada litro ang diesel. Samantala, posibleng tumaas naman ang kada litro ng gasolina sa 12 pesos hanggang 16 pesos. Nilinaw naman po ng Department of Energy na maaari pang umabot sa mas mataas na presyo sa petrolyo. Susunod pang araw. Balita, nadagdagan ang bilang mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho. Nitong Enero po yan ang taong kasalukuyan. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority PSA, 5.3% ang unemployment rate sa bansa nang mas mataas po yan kumpara sa 5% noong October 2025 at 4.3% noong Enero ng nakarang taon naman. Ang unemployment rate nitong Enero ay katumbas ng 2.96 million na unemployed individuals, mas mataas kumpara sa 2.54 million noong Oktubre ng nakarang taon at 2.17 million noong Enero ng nakarang taon po yan. Naitala naman ang 94.2% unemployment rate noong buwan ng taon at unang buwan ng taon o Enero po yan. Mas mababa po yan sa 95% noong October 2025 at 95.7% noong January 2025. Naman po ang panibagong dagdag singil ng Maynila at Manila Water sa susunod na buwan, kasabay po ng inaasang pagpasok ng tag-init. Bunso dito ng inaprobahang Foreign Currency Differential Adjustment o yung FCDA ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o yung WSSRO ng dalawang water concessionaires. Ang FCDA po ay quarterly review tariff mechanism na nagpapahintulot po sa mga kumpanyang ito na mabawi ang kanilang mga lugi mula sa paghina ng foreign exchange rate na ibinabayad po sa Foreign Currency Denominated Loans o yung FCDL. Ginagamit naman yung FCDL para pondohan ang mga expansion at improvement ng water and sewerage system services. Batay po sa pasya, 9 centimos ang magiging dagdag sa kada cubic meters na singil po ng Maynila at 4 centimos naman sa Manila Water. Mayorya naman po ng mga Filipino adults ang sumusuporta sa pagpasa ng pangkanukalang batas na magbabawal po sa political dynasty sa bansa. Ayon po sa survey ng Pulse Asia na ikinasa mula Pebrero 27 hanggang 2 po yan ang taong kasalukuyan, 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang sumasang-ayon po sa pagpasa ng anti-political dynasty bill bilang batas. Samantala 17% naman ang hindi sumasang-ayon habang 19% ang nagsabing hindi pa sila tiyak sa kanilang posisyon. Karamihan po sa mga sumusuporta sa bill ay mula po sa Balance Luzon na may 74%.
Visayas na may 73% at National Capital Region o Metro Manila na may 69%. Kinumpirma naman po ng Senate President Pro Tempore Senador Ping Lacson na maaaring mailagay po sa archive ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Tungkol po yan sa manumalyang flood control project sa bansa kung hindi raw makakalap ang siyam na pirma mula sa mga senador bago po matapos ang regular session ng Kongreso sa Hunyo. Paliwanag po ni Lacson na siyang chairman ng komite, 4 lamang sa siyam na senador ang pumirma sa partial report. Kabilang na raw siya. Gayun din sina Senators Bam Aquino, Rizal Teberos at Kiko Pangilinan. Dagdag pa ng senador, matetenga lang ang nasabing report kung walang motion na i-archive ito sa plenaryo at maghihintay po ng mga kinakailangang pirma. Ang unang regular session naman ng 20th Congress ay nasang matatapos po yan o magtatapos sa June 5, 2026 at magsisimula ang ikalawang regular session naman sa Hulyo ngayong taon. Kaya pa man umaasa pa rin si Lacson na makakalap sila ng sapat na pirma upang maisaayos at maaprubahan ng report sa plenaryo. Naitala naman po ang panibagong all-time low ng Philippine peso kontra po yan sa US dollars. Ngayong araw o kahapon po yan, no? Ito sa gitna po na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sumadsad sa 59.7 pesos ang halaga po ng piso kontra dolyar, kung saan nahigitan nito ang dating record low na 59.50 pesos noong Lunes po yan. Kapatid na ito ang ikalawang beses na naitala ang pinakamababang halaga ng piso ngayong linggo. Samantala, report naman mula sa labas ng himpilan. Isang shipping line sa Zamboanga pinagpapaliwanag ng pamahalaan dahil po sa taas pasahe. Report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Jen. Pinagpapaliwanag ng pamahalaan ang isang shipping line sa Zamboanga matapos umano nitong magpatupad ng hindi makatwirang taas pasahe sa barko. Iniutos ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pag-issue ng show cause order laban sa nasabing shipping company matapos umanong magtaas ng hanggang 140% ang pamasahe. Ayon sa kalihim, kahit deregulated ang industriya ng shipping, dapat pa rin tiyakin ng mga kumpanya na makatwiran ng kanilang itinatakdang pamasahe upang hindi mapigatan ang mga pasahero. Nagbabala naman si Secretary Lopez na maaaring patawan ng parusa ng Maritime Industry Authority at ng DOTR ng mga shipping line na lalabag sa kautusan ng pamahalaan, lalo na kung lalampas sa 20% ang itataas na pamasahe. Samantala, binisita rin ni Secretary Lopez ang Batangas Port Passenger Terminal Building upang kamustahin ang mga pasahero at tiyakin na may sapat na hakbang ang pamahalaan upang maprotektahan ang publiko laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng crudo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, batas sa presyo ng mga bilihin ngayong umiran po ang tensyon sa gitnang silangan. Ibinanawagan ng isang obispo. Report naman mula kay Patrol 24. Nanawagan si Roman Catholic Bishop Julito Cortez ng Diocese of Dumaguete ng patas na presyo ng mga bilihin kasabay ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa inilabas na pastoral message ay nagpahayag ng pakiisa si Bishop Cortez sa mga suliranin na kinaharap ng mga mamamayan, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Binigyan din ni Cortez na nagbago ng dagdag na pasanin sa mga pamilya, mangingisda at mga nasa sektor ng transportasyon. Ang
patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Hinimok din ni Cortez ang iba't ibang sektor ng lipunan na kumilos ng may pananagutan at malasakit upang matiyak ang kumakatarungang presyo ng mga produkto at mas mapangalagaan ang kapakanan ng mahihirap at mga pinakaapektado ng sitwasyon. Hinimok din ni Cortez ang mga mananampalataya na ipagpatuloy ang panalangin para sa kapayapaan sa Middle East at sa buong mundo. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May bagong balita na on air. Nabota sa bahagi naman ng magsilbing aral sa mga mag-aaral para po paigtingin ang paghahanda laban sa mga sakuna. Report naman mula kay Beth Samson. Pinangunahan ng lokal na pamalang na botas ang ceremonial turnover ng hard hat para sa mga mag-aaral bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda sa mga sakuna tulad ng lindol. Naniniwala si City Mayor John Ray Chanco na ang kahandaan ay nagsisimula sa kaalaman at tamang kagamitan. Aniya sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas natutulungan na maging handa at manatiling ligtas ang mga kabataan sa oras ng emergency. Patuloy ang lokal na pamahalaan ng Nabota sa pagpapatupad ng mga programa at hakbang upang matiyak na ang bawat sektor ng komunidad, mga bata, pamilya at buong pamayanan ay handa at protektado sa panahon ng sakuna. Dagdag pa ni Chanco na ang dayunin ng programa ay NAB Ready, Handang Pamilya, Matatag na Lungsod. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Motorista naman sa lungsod ng Malabon, ramdam na raw ang matinding pagtaas ng produktong petrolyo. Mga gasoline stations, madalang na raw ang pagkakarga ng gasolina at diesel. Report naman mula kay Danny Cruz. Danny? Inikot ng Metro Patrol ang mga gasoline station sa Malabon. Dito ramdam na ng mga residente ng lungsod ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang gasoline station, kapansin-pansin ang pagliit ng bilang ng mga sasakyan na nagpapakarga ng gasolina at diesel, lalo na ang mga pampaserong jeepney. Ito'y dahil sa mataas na presyo ng crudo. Mas naging aktibo naman sa kalsada ang mga electric tricycle o itong e-trike na patuloy na bumibiyahe sa lungsod. Dagdag pa ng mga gasoline station, pinapayagan pa rin nilang makabili ng hanggang 20 litro ng gasolina at diesel ang ilang residenteng may dalang galon, partikular ang mga mangisda na gumagamit ito sa kanilang mga bangka. Sa kabila nito, napansin din ang pagluwag ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa lungsod dahil mas marami na ang gumagamit ng single motorcycle bilang alternatibong transportasyon. Samantalang dagdag pasahe naman ang hiling ng mga jeepney driver na bumibiyahe sa lungsod dahil konti na lang anila ang kanilang naiuwing kita. Nag-umpisa ng gumamit ng bisikleta ang ilang residente ng lungsod. Yan ang pinakahuling ulat hinggil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa lungsod ng Malabon. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala dito naman po tayo sa ating Ronda Probinsya. 5 lalaki arestado dahil lumano sa pagkakasangkot sa tupada. Yan po sa Libmanan, Kamsur. Report naman mula kay Melvin Machado. Melvin. Tila nakakita ng multo ang tinatayang 50 kalalakihang nagtutupada sa Barangay Danawan, Libmanan, Camarines Sur, dakong alas 2:55 ng hapon kahapon nang magsidatingan ng mga pulis mula Libmanan Municipal Police Station. Kanya-kanya umanong takbuhan ang mga nagtutupada. 5
sa kanila ang hindi sinuwerteng mahuli ng mga otoridad na agad dinala sa himpilan ng pulisya sa naturang munisipyo. Kabilang sa na-recover ng PNP ang 4 na patay na panabong na manok, 2 tari, 1 pirasong kulay berde at dilaw na tape at pusta na nagkakahalagang 1,650 pesos. Inihahanda na ngayon ang kaukulang reklamo na isasampa sa mga sospek. Nagpasalamat naman ng PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ace Mendoza sa patuloy na suporta at kooperasyon ng publiko sa pagsugpo ng iligal na sugal sa kanilang bayan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, lokal na pamahalaan ng Magalang, Pampanga nagdaos naman ng 2 araw ng Disaster Response Management Training and Seminar Workshop sa kanilang lugar. Report naman mula kay Johnny Gole. Johnny. Yes, nag-alunsad nga nitong 2 araw na Disaster Management and Quick Response Training and Seminar Workshop. Itong lokal na pamahalaan ng Magalang, Pampanga sa ilalim na supervision itong si Mayor Maria Lourdes P. Lacson na ginanap naman dito sa Magalang Gin na inorganisan itong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa pangungunahan nitong si Elmer Mercado. Ito ay nilahukan ng 27 barangay dito sa bayan ng Magalang sa Pampanga na nagpadala ng kanilang mga kinatawan. Ayon dito kay Liga ng mga Barangay President John P. Marimla ng San Roque at Barangay Captain Juanito Napo ng Nabalin. Tampok din sa nasabing aktibidad ang maayos at tamang pagtugon kapag may nangyaring aksidente sa daan sa mismo kanilang mga barangay sa pamamagitan ng train ng mga Barangay Emergency Quick Response Team. Gayon din sa panahon ng kalamidad, ang baha at landslide kasama na itong earthquake ang pangunahing pinagtutuunan ngayon ng pansin ng administrasyon itong si Mayor Lacson dahil mayroong ilang barangay dito na nasa low-lying areas, lalo na itong sa mga gilid ng Kitangil River at nasa panan ng Mount Arayat National Park kung saan may naitala ng pagbuho ng lupa noong mga nagdaang kalamidad. Inamin itong si Mercado, nakakabahala na niya itong bilang ng mga vehicular accident. Ngayon, sa kanilang bayan, nakaramihan sa sangkot ay mga nakasingle motorcycle at ang mga sakay dito ay mga lasing na mga bagitsa. Kaya naman, bukod sa accident quick response sa barangay, regular din umano ang kanilang pagdadaos ng information dissemination sa bawat barangay, institusyon, transport at tricycle association, school campuses, mga hospital at minsan naging tampok din ito sa homily ng kanilang kura paroko sa simbahan para tagubilinan itong mga magulang na palalahanan itong kanilang mga anak na iwasang magmaneho, lalo na sa single motorcycle kapag nasa impluensya ng alak. Sa closing ceremony, pinuri nitong si Mayor Lacson ang lahat ng mga lumahok at ipinakitang suporta nitong mga punong barangay sa naturang 2 Barangay Disaster Preparedness Management Response Training and Seminar Workshop sa layuning pangalaganapin ito ang kaalaman hanggang sa barangay at mismo bigyan ng kaalaman ng bawat tahanan tungkol sa wastong gagawin sa tuwing may kalamidad. Gayon din sa mga responders kung paano ang tamang hakbang sa pagtugon kapag may biktima ng aksidente. Ayon pa kay Lacson, ang disaster preparedness ay isa sa mga kanyang prioridad sa layuning matiyak ang seguridad, kaligtasan, kalinisan, kalusugan, kaayusan at katahimikan ng kanyang bayan tungo sa maunlad na Magalang. Bawat kalahok ay tumanggap naman ng Certificate of Attendance and Recognition mula sa MDRRMO. Mula dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gore para sa Impila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, 5 minor de edad na una nang napaulat o iniulat na missing o nawawala sa Nueva Vizcaya, natagpuan na. Nagbabalik Ronald Domingo. Natunto ng mga kapulisan ng Bagabag Police Station sa Sitio Disuk, Barangay Santa Lucia, Bagabag, Vizcaya, ang 5 minor de edad na napaulat na nawawala. Ayon sa report, nakita at
na bawi umano ang mga may minor de edad ng makasapi ng Bagabag Police Station na dinala sa Municipal Social Welfare and Development Office bilang bahagi ng intervensyon. Nasa kustodya pa rin ng MSWD ang mga bata at ibinigay ang mga naangkop na tulong para sa kapakanan, kaligtasan at proteksyon ng mga ito. Panawagan ng mga autoridad na ugaling maging bukas sa mga magulang at magpaalam ng maayos ng maiwasan ang pangamba ng publiko, pangunahin na ang mga kaanak. Siguro naman ang Nueva Vizcaya Provincial Police Office ang pagtutok at pangangalaga sa komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Ating mga reporter, samantalang sa iba pa pong tampok na balita, maglalaan naman yung DOTR o Department of Transportation ng 2.5 billion pesos para po sa fuel subsidy program para po sa mga transport drivers habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis. Dulot po ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, ang halaga ng subsidy ay magiging proportional na sa konsumo ng krudo ng bawat uri ng sasakyan. Kaya mas malaking tulong ang matatanggap ng mga may mataas na gamit ng gasolina tulad po ng mga bus. Batay po sa listahan ng ahensya, saklaw po ng subsidy ang mga transport workers na nasa ilalim po ng regulasyon ng LTFRB. Kabilang dito yung mga bus operators at drivers, traditional at modern jeepney operators at driver, taxi drivers, transport network vehicle service o yung TNVS drivers, delivery riders at tricycle drivers. Bukod po sa subsidy, pinag-aaralan din po ng DOTR muling pagpapatupad ng libreng sakay program upang matulungan po yung mga mananakay na apektado po ng tumataas na pamasahe. Maglalaan naman po yung DSWD ng 30 billion pesos para po sa financial assistance ng mga Pilipinong apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang po yung mga tricycle at jeepney drivers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magmumulang pondo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICS program na magbibigay naman po ng tig 5,000 pisong cash aid sa bawat beneficiaryo. Dininaw po ng opisyal na ang AICS ay may kabuang 60 billion pesos fund sa ilalim po yan ng General Appropriations Act. Subalit batay po sa utos ng Pangulo, 30 billion pesos muna ang ipamamahagi dahil hindi pati kung kailan matatapos ang krisis sa presyo ng langis. Balik po kami pagkalipas ng ilang mga paalala, oras 6:25 na po ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. IZ Balita Nationwide. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go. Araw-araw kumpletuhin lang ang daily task sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatutok ka sa Aliw Broadcasting Corporation. DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako.
Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Ating ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. LDR, Love, Discussions and Reactions with Papa Jackson. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman mo, ma'am, no? Itong si Benzer. Opo, kaso masaklat yung nangyari sa kanya, no? Nakikiramay kami sa inyo, ma'am, dahil siya po ay namatay, no? Paano nangyari, no, na itong suspect na si Polo ay may baril talaga, at Armalite pa talaga, no, yung ginamit? Yung baril po doon, dahil po yung doon sa kapatid niya, na ang pangalan ay si Opo. Doon po niya kinuha yung baril at galing sa kapatid ni Polo, no, itong baril. Opo, doon po niya kinuha yung baril na yon. Pero kasi ma'am, no, mag-tsuhin itong asawa mo, no, si Benzar, tsuhin niya si Polo kasi magka-apelyedo. Paano niya po naging tsuhin, no, itong suspect? Magkapatid po yung tatay ni Benzar sa ama. Kapatid ng tatay ni Benzar sa ama. Okay, so yung tatay ni Benzar, kapatid ni Polo. Opo. Yun, no? Kuya niya yung tatay ni Benzar. Yun, nabanggit nyo nga na kilala mo yung asawa mo, no? Bilang asawa, ikaw lang din naman yung tanging nakakakilala, no? Pero sa tingin mo, anong nag-trigger pa talaga, no, dito sa suspect na ito? Kasi yun talaga yung kwento na parang matagal na siyang binubuli, no? Sa tingin mo, ano pa yung ibang, baka may matagal nang may alitan itong asawa mo at yung mismong suspect? Wala namang ganon? Or sa tingin mo, ma'am? Wala naman pong gano'n eh. Actually po, yung asawa ko po, ang bait-bait po sa kanya. Hindi mag-i-iftar po, nangihingi po siya ng pera dun sa asawa ko para pan-iftar po niya. Pero hindi naman at itong si Polo naman po ang siyang may kasalanan para una pa. Pero pinapadaan lang namin kasi nga nag-iisip namin kapatid siya ng tatay niya. Nung unang isip namin dun sa irrigation po, ang ginawa ni Polo ay sinuto niya yung host ng motor namin. Wala na pong ibang dokumento sapagkat meron na pong sertifikasyon na i-issue ang kanilang lokal na pamahalaan na nagsasabi sila po yung mga tricycle drivers, mga miyembro po ng mga TODA, asosasyon sa kanila pong mga lugar. Yan nga po yung tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam po ng DWIC.
nasa labas ng himpilan. May mga nagpapanggap daw na may kapansanan para makakuha ng priority access. Kinondena ng DSWD. Report naman mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Jen? Nagbabala ang pamahalaan laban sa mga nagpapanggap na may kapansanan upang makakuha ng priority access gaya ng sa Persons with Disabilities o PWD. Kasunod ito ng panawagan ng National Council on Disability Affairs matapos kumalat online ang isang viral TikTok video kung saan umano'y nagkunwaring may kapansanan ng isang netizen upang makakuha ng priority access sa LRT Line 1. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi lamang ito ethical, kundi kawalan din ng respeto sa mga tunay na may kapansanan. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Domlao na labis silang nababahala sa mga individual na nagpapanggap na may kapansanan upang makagamit ng priority lanes at iba pang benepisyong nakalaan lamang para sa mga PWD. Ipinaalala naman ang kagawaran ng mahalaga ang priority access sa mga pampublikong sasakyan at lugar kung saan unit test at maginaw ang pagdalaw ng mga kabilang sa pero hindi naman ito sagot sa kasi natanong din yung mismo suspect kung siya ba ay gumagamit ng illegal substance, pero sabi niya hindi naman daw galing mismo doon sa biktima or suspect, sabi niya hindi raw. Pero base sa pagkakaalam mo, ma'am, ang anumang mga abuso o paglabag laban sa mga persons with disabilities. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa hindi lang may todong lakas para maliwanag nagpapalit ng tama naglilingkod ng tama. Prosecution attorneys sa buong bansa naging matagumpay. Maraming salamat sa oras sa ibinahagi niyo po sa amin. Babalik Patrol 24, June Samson. June. Wilbert, nagsama-sama ang ekipo ng mga piskal at prosecution attorneys mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ginanap na